kasabong, ayun, nandito na naman tayo sa panibagong episode ng Sabong Pinas! Alright! So yun mga kasabong, ang ibibigay ko sa inyong tips ay about naman sa hapunan. Hapunan natin sa TV, hapunan natin sa laban, hapunan ng mga nasa ranging natin para kung ano ba talaga yung mas maganda at ano ba talaga yung tawag dito, yung appropriate para sa ating mga manok. Dahil mga kasabong, yung ating mga sisiw, yung ating mga nasa ranging, yung ating mga nasa cording at yung ating mga inilalaban mga kasabong, kailangan mong malaman din yung maliit na bagay na pag nalaman mo is sasabihin mong may punto si Sabong Pinas. Dahil mga kasabong, itong tips na to ay nakuha ko lang din syempre sa aking kasama dito sa manukan, dahil mahaba na rin yung journey niya, mahaba na rin yung karanasan niya sa pagmamanok. Mga kasabong, itong tips na to, alam ko kanina mo pang hinihintay, ang dami kong ang dami kong pinagsasabi mga kasabong. Eto na, umpisahan na natin. Mga kasabong, umpisahan natin sa mga sisiw. Kasi madalas po tayo mga kasabong, yung mga baguhan syempre na breeder, is ang ginagawa po is kinukuha po natin yung mga sisiw natin at pinipilit po natin na ihapon sila, na patungtungin sila. Mga kasabong, mali po eh. Dahil yun po yung nararanasan natin, na nakikita po natin pag medyo tatsaw na siya, na nahihipon natin. Bakit parang tabingi yung pityo ng manok natin, mayroon siyang putol sa pityo ng ating mga sisiw. Mga kasabong, kaya pagka meron kang sisiw na yung pityo niya po is lubog yung ganito, yun mga kasabong, dahilan yan nung bata pa siya is pinipilit mo siya na dumapo na kasi gusto mo na maganda yung tulog nila. Hindi po mga kasabong, maganda nga po yung tulog nila, pero mga kasabong, yung pityo po nila is malambot pa. Hayaan natin mga kasabong na humanap na sila sa ranging nila, sa ranging natin, sa kulungan natin, kung saan sila pwede dumapo. Pagka ready na sila dumapo, pag kaya na nilang dumapo, mga kasabong, sa dapuan, yun yung ibig sabihin na kaya na ng katawan nila na idapo yung sarili nila, kaya na ng buto nila na dumapo na, at yung ganito niya is hindi maapektuhan. Mga kasabong, importante yung pityo po ng ating mga manok is walang bali, walang tagilid. Mga kasabong, para maalain din tayo sa ating buhay pagmamanok. Dumako naman tayo mga kasabong na ikaw ay babagong tali na, nakapagtali ka na, which is gumagamit ka na ng mga ganito. Diba mga kasabong, meron tayong nakikita, like example sa mga doon sa mga bumubukol yung pityo na nakita natin na may tubig. Diba nakikita natin yung mga tatsaw natin is may tubig yung ganito niya, na minsan iisipin natin, paano po kaya, popost pa, nakakita ko sa mga ipopost mga pinopost na, paano po kaya ito, paano po kayo operahan to. Mga kasabong, hindi po ino-opera yun, dahil lang po sa ating mga hapunan. Dahil madalas, ginagamit po natin is yung 2x2, mga kasabong, yung 2x2 na hapunan. Pangit po yun mga kasabong, lalo na sa ating mga tatsaw. Dahil kumikis-kis po yun ng kumikis-kis pag umiisod-isod po silang gano'n. Kaya mas maganda mga kasabong, kawayan, tubo, yung mga ginagamit po natin na hapunan para hindi po sila magkabukol dito. At kung may bukol na po dito yung inyong mga tatsaw, wag po nating operahin, babalik lang po yun. Ang palitan po natin is yung hapunan po natin. Naranasan ko rin po yan, inoopera po ng airpat to, hindi po inoopera, hinihigop no ringgilya. Ginagawa, hinihigop, nabalik din po bumubukol lang din po, tapos nagkakaroon sila ng keloid, nagkakaroon sila ng sugat. Mga kasabong, hindi, ang gawin po natin, palitan lang po natin, pabayaan po natin yan, kaya po nilang isurvive yan, yung sarili po nila, at mawawala po yung ating mga bukol sa ganito na may lamang tubig. Kaya mga kasabong, ayan, another tip na naman po yun. Dadako na tayo sa pinakamagandang tip mga kasabong. So yun mga kasabong, dumako naman po tayo sa hapunan na nandito na siya sa TV. Mga kasabong, ito pala yung magandang tips na nakalap ko lang din mga kasabong, na i-apply ko na din. Dahil ito pala na kailangan nating gawin, na yung grip pala ng manok natin is dapat halos nakapatong lang siya. Mga kasabong, kung ang gagamitin natin is yung maliliit na gano'n, kailangan pa niya higpitan para bumalansi siya, hindi siya malaglag. At ang pinaka disadvantage nung maliit mga kasabong, yung ating hinahapunan dito is laging ngalay yung ating mga manok, na pag inispar naman natin, let's say meron tayong dumating na buyer, galing siya dito sa hapunan, nakaganto siya dito, nakatungtong siya dito, igaling siya sa grip na matigas ang ganun, hindi siya proportion, hindi siya extended yung palo, hindi magiging accurate. Kasi ngalay nga yung kanyang ganto, yung siko niya.
ngalay yung siko niya. Basta, yung bumabalanse is ngalay na ngalay mga kasabong. So, pagka ganitong medyo malaki yung hapunan niya, ipapatong niya lang, hindi na niya kailangang humawak na maigting. Para, mga kasabong, yung kanyang paa ay hindi hindi ngalay. So pag inispar mo yan, relax na relax siya. O di ba mga kasabong, napakaganda ng mga kasabong. At siyempre, pag tayo ay lalaban, di ba? Pag tayo lalaban, meron tayong folding, meron tayong hapunan doon. Yung hapunan niya is ganun pa rin, mga kasabong. Yung hindi mo siya ngangalayin, hindi siya mangangalay, nakapatong lang doon lang siya nagpapahinga. Kaya nga sabi nga ni JR, mamaya explain niya yun. Kaya nga sabi ni JR, yun nga, yung nagpapahinga siya sa folding, akala mo nagpapahinga siya doon, hindi siya nakakapagpahinga dahil yung grip niya, yung kanyang hapunan doon is bumabalanse siya doon sa hapunan niya, hindi rin siya nakakapagpahinga. Ngalay bago lumaban yung ating mga manok. Kaya dapat, importante na yung hapunan natin sa folding nang tayo lumalaban is mas sure natin na nakakapagpahinga siya. Di ba mga kasabong, napakagandang tips yun. At alam ko na malaking maitutulong natin ng tips na yun sa ating buhay pagmamanok mga kasabong, lalo ka na bago ka pala nagmamanok, di ba? Halos yung mga subscribers kasi dito is mga bago pa lang din sila, kaya natutuwa ako, nagme-message sila sa akin na ganito, ganyan, bago lang po ako ganito, ganyan. Maganda yung ating hangarin dito sa Sabong Pinas. Pero balik tayo dun sa ating hapunan, mga kasabong, at dun sa mga sa ahon siya. Mga kasabong, wait lang, meron lang akong i-explain mga kasabong. Dahil sa mga subscribers natin, maraming Cebuano, maraming Ilonggo, maraming mga taga Bisaya. Eto mga kasabong, para hindi na kayo mahirapan na intindihin kung ano yung Tagalog. Eto, pasok extra. Ayan. Magandang bumati ka sa ating mga subscribers. Maganda nga po mga kasabong. Yan, i-explain. Medyo laksan lang natin. Hindi masyadong gawa ng mic. Wala yung mic, naka-charge cellphone eh. So, explain mo sa Ilonggo yung ating bagong gusto ituro sa kanila. Mga kasabong, mas namin nga ang dapuan ta, dako, para ang manok ta, makarest mayo, kag hindi sila mag-shortcutter pagka ibinitaw. At saka makapagpahinga sila na maayos pagka malaki yung dapuan. I-compare sa maliit na dapuan na mamasulbaw yung paa nila eh. Hindi sila makapagpahinga na maayos. Kag mga kasabong, sa pagpointing ta, mas maganda nga 3 days before the fight, ang dapuan ta dapat mas dako para mas makarest sila ng maayos. At saka ang sa folding or kulungan ng mga dapuan dapat mas malaki para nakapagpahinga sila ng maayos, at saka yung palo nila hindi pigil. Kasi pagka maliit yung dapuan, ang tulog nila hindi sila makadiretso tulog ng maayos. Kasi magigrip sila, parang magbibigay sila ng lakas para makatulog ng maayos. Magkakaroon ng diferensya yung paa nila, at saka pag nagkapaluan, pigil yung palo. Hindi accurate. Hindi accurate. Shortcutter, magiging shortcutter. Di ba mga kasabong, yung information na yan ay sinare niya lang dito sa EGP Chong Game Farm na nakita ko na effective naman, na nakikitaan ko ng effectivity, nakikitaan ko ng magandang resulta. Dahil mga kasabong, kung in-apply ko dito, i-apply nyo din. Dahil mga kasabong, kung may subscribers naman tayong Chinese, sa susunod na tao dito sa farm, ito, meron na Ilonggo, meron tayong Tagalog, English naman, hindi natin problema. Dahil hindi naman ako nag-English talaga. Tanga talaga. Chinese yan, hanap tayo ng makakatulong na Chinese para ta-translate din. Yung dako pala yun. So yun, okay, maraming salamat maraming salamat. So yun mga kasabong, maganda yung ating natutunan ngayon. Kahit pa maliliit na bagay yan, pag na-i-apply natin yan, gigiba tayo ng malaki. Di ba mga kasabong, kaya nga sabi ko sa inyo, walang sure sa sabong. Pero iproseso natin na maganda dahil kung ano lang yung alaga na ginagawa natin, na binibigay natin sa alaga natin, yun lang din yung ibibigay nilang laban para sa atin. Bars! Di ba mga kasabong? Nandito namin. Masaya kami. Ako, ang ating handler breeder na si Alvin Austria, at ang ating bagong taga pagngasiwa dito sa bagong lokasyon natin ni si JR Ramos, si Boy Boy, si JB, at syempre ang aking mahal na airpat. Ayan, pangarap ko yan. Pangarap namin dalawa na mapalawak yung lokasyon
at least, di ba, sa buti ng Panginoon, napapaganda na namin. At syempre, lahat ng pangarap ko kasama sila. Lahat ng pangarap ko kasama kayo. O, di ba? Bars! Maraming salamat mga kasabong! Ayun, dahil ang pag-unlad ng EG Pichong Game Farm at Sabong Pinas ay hindi lang para sa amin, para sa ating lahat po ito. Kaya mga kasabong, tulungan nyo po kami na mas mapalawak pa, mas mapadami pa ang subscribers. At kung bago ka lang sa Sabong Pinas, sa YouTube nito, sa YouTube natin ito, maraming salamat sa iyo. Ako nga pala, si Ruel Amano ng EG Pichong Game Farm at Sabong Pinas, ang pinakagwapong host ng Sabong Pinas. Kita-kits sa next episode ng Sabo! Oh, wala pa! Yan! Sabong Pinas! Alright! Kita-kits yo! Love you all! Dahil di mo rin sinabi.